na this year will be our year. This year will be our year na hindi na tayo makaka-experience ng financial crisis. And thank you, Lord, for everything. Grabe yung hirap ko, grabe yung hirap ko na naranasan ko. Alam mo yun, akala ko ito na pala ang adulting, mga best. Napakahirap talaga na wala kang income na additional. Yung family side ko is hindi ganyan ka hangya. Naghihirap din sila financially. Gusto ko sana sabihin sa kanila na I do really need something support financially, pero mahirap, no? So, and then yung husband ko naman is nagsisimula pa sa kanyang work, and hindi pa namin maano yung salary niya, pero at least meron ng salary kaunti, and I really thank God for it, guys. Kasi nga feeling ko parang this time nakakaluwag-luwag na kami, kasi before hindi. We just want to share it with you guys na if you feel frustrated right now, if you feel unloved, if you feel like hindi mo na masusolbad yung mga problema mo, ang dami mong mga utang, may mga taong nag-iinsulto sa'yo kasi hindi ka on time makabayad. Don't worry about it. God is really amazing, and He will never left you. Nandyan lang siya. He will always give you the solution. Just trust His plan. Ako, personally, I really have this. Yung 2024, napakahirap for me. Pasensya na magulo yung buko kasi matutulog na sana. But I don't want to not record this opportunity. I want to record it, and I want to remember it nga. Sana in the future, if hindi na ako maka-experience na ganitong financial crisis, tutulungan ko yung mga taong nasa tabi ko kahit walang-wala na ako. And I will make sure with the help of God and with support of my family and husband na this year will be our year. This year will be our year na hindi na tayo makaka-experience ng financial crisis. And if someone will watch this video, I pray that you will experience the healing, the blessing, the abundance financially of God, na same tayo makaka-experience ng kaginhawaan sa 2025. And hindi tayo mawawala ng pag-asa because 2025 is our year. I'm sorry for crying, mga best.
I'm sorry for crying. You know what? If you ask me kung bakit ako nagkakaganito, it's because nalunod ako sa utang, mga bes. Hindi utang na scam. Wala akong bisyo. My husband is not, wala din siyang bisyo. And sa amin is, naubos yung utang ko kakalon sa bank. And then, naubos yung salary ko kakalon sa bank. Wala na akong pera. So, what I did is, nanghiram ako sa mga tao na may porsyento. Malaki ang porsyento nila, mga bes. 10%. And then, pag di mo nabayaran, mag-anak-anak yung interest at lalaki yun. Tapos pag hindi ka makabayad, i-insultuhin ka nila, pupuntahan ka nila sa workplace mo, at palagi ka nila tatawagan at sasabihan ka ng ano-anong mga salita na makaka-stress sa'yo. And kanang mapaulawan yan ka sa gawas or sa laing nga tao. So, I hope when you watch this video, hindi kayo makaka-experience ng ganyan. Huwag kayong umutang ng mga mataas na porsyento like what I did. Kasi dyan ako naghihirap and napakalaki yung interest. So, yan. From riches to rags, because of that, naghihirap ako, and I don't want to blame it to others, even my husband. I want to blame it to myself because na-mismanage ko yung money ko. Wala naman akong bisyo. It's just that before I get married, I was a breadwinner, and until now, breadwinner pa din ako, pero wala na akong naibigay sa family ko. So, hindi ko na mismanage at hindi ako nagtira sa sarili ko. Kaya yung nagkasala kami ng husband ko, we're struggling to have finances kasi yung husband ko kukuha pa lang siya ng license sa kanyang yung kurso niya, and then ako din nagtatrabaho na ako, but again, so ako lang yung unang nag-work, and I understand my husband kasi nga inexact ko siya, and it's okay, walang problema yun. Nga lang sa akin, no, nahirapan ako kasi basta ang hirap-hirap. So, I hope when you watch this video, please manage your finances well, huh? To my husband, if you're listening to this, I love you and I miss you. Though LDR tayo, and I'm so proud of you because nakuha mo na talaga yung job na para sa'yo. And I'm here, Tito. I am waiting for your return, and I am waiting na darating yung panahon na ma-harvest na natin yung ang mga tinanim natin na mga efforts, na mga prayers. And I'm rooting to you, and I'm rooting for you. And yun nga, I am rooting also to myself na this year will be my year. I will promise that to myself na hindi na ako magpapaapi. Hindi na ako magpapaapi. So kayo, huwag niyong hayaan na apihin kayo. It's because of your status in life. So, okay. So, good night, everyone. Please subscribe me.